Good day once again. Welcome to Noah's Farming and Technique. Sa araw na ito ay maglilinis tayo ng ating fish pan. So medyo makapal na yung mga lumot dito kasi medyo napabayaan natin to at ngayon ay balag nating i-restore yung ating mga pan kasi may paparating din tayong mga stock na isda. So samahan nyo ako. Let's go! Dito makikita natin na napakakapal na talaga ng mga aquatic plants. So medyo matagal natin itong nalinisan at mayroon pa naman itong mga isda na mga nilagay natin para hindi panirahan ng mga lamok o yung mga kitikiti, kasi yung mga puntong tubig na walang mga isda, yun yung pinaka-paboritong pangitugan ng mga lamok. Kaya kung mayroon kayong mga pan at napupunduhan ito ng mga tubig, so kailangan lagyan nyo ito ng isda para ito yung kakain sa mga kitikiti. So ito pala yung ating dating tinaniman ng cucumber. Dati itong pan na to ay nilagyan natin ng koi nung nakaraan, pero nung may dumaan na malakas na bagyo, nung kasagsagan ng bagyo na putol yung linya ng kuryente at matagal-tagal din itong naibalik. So yun, unti-unting namamatay yung mga alaga nating koi. Kaya umpisa naglaga ako ng mga isdang di na kailangan ng mga air pump o yung bomba para mabuhay yung mga isda. So itong mga muli o yung mga klase ng live bearers, mas matibay ito sa mga malalaking isda at di na ito kailangan ng pwede itong makasurvive kahit walang pump o walang aerator. So yun yung mga inalagaan natin nung nakaraan after ng bagyo, pero medyo naging busy tayo at ito kumapal yung mga aquatic plants. So isa ding sanhi ng pagkamatay ng ibang mga isda ay yung sobrang kapal na yung ating mga aquatic plants. So hindi na sila nakakagalaw ng maayos at nahirapan din silang magparami kasi yung place nila ay napaka-crowded na ng halaman. So ngayon ay nasipan natin buhayin natin yung ating fish pan kasi tag-ulan na at marumi din tingnan yung mga fish pan na punong-puno na ng lumot at saka aquatic plants. So mayroon tayong mga paparating na mga isda na ilalagay dito para maging productive naman yung space natin, instead na yung mga isdang kontrolan natin sa kitikiti ay maghanap tayo ng isdang pwedeng maibenta natin kung mapaparami natin para naman maging productive yung ating mga fish pan. Sa ngayon ay mga live bearers pa rin yung ating mga lalagay dito kasi pinalak natin na lagyan sana ito ng crayfish, kaso lang nung bagong matapos yung bagyo ay medyo mahal yung per kilowatt ng kuryente, kaya hindi muna natin tinuloy yung ating plano na mga crayfish kasi kailangan din yun ng aerator at saka matrabaho din yun kung wala tayong pump. So ngayon ay mayroon tayong mga order na inaantay. So habang nag-antay pa tayo ay mas mabuting i-prepare na natin yung ating space
para pagdating ng ating mga order ay mailagay na natin to ng direkta. Kasi hindi naman pwedeng ilagay natin agad yung mga bagong dating na isda sa tubig na galing sa gripo. So kailangan itong i-delay muna ng mga ilang araw, mga 2 to 3 days, para maging stable yung tubig. Kasi kung yung galing sa gripo na tubig yung paglalagyan natin ng ating isda, ay pwedeng itong ikakamatay ng ating mga isda kasi maninibago sila sa quality ng tubig. May mga elements at karakteristik kasi ng tubig na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng ating mga isda kung di natin ipapasitol yung tubig ng 2 to 3 days. Usually, akala lang ng iba na yung residual chlorine yung dahilan ng pagkamatay ng kanilang mga isda dahil sa kanilang water district na nag-supply ng tubig. Akala nila mataas yung residual chlorine. So isang dahilan din yun, pero liban doon, may marami pang mga elemento o karakteristik ng tubig na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng ating mga isda. So isa na dito yung pH level. So ito yung measurement ng acidity ng tubig, at mayroon ding hardness, TDS, chloride. So ito yung mga bagay na kung di natin ipapasitol yung ating mga tubig ay pwedeng manibago yung isda na ating ilalagay, kasi magkaiba yung mga tubig na pinanggalingan nila. So ito yung mga nakuha natin, mga natanggal natin na mga guppy grass. So napaka-kapal na ng guppy grass. So palag nating ilagay ito sa isang compost pit. So doon natin pupulukin to at ilalagay natin sa ating mga halaman para maging mapakinabangan naman to. So ito ay i-drain muna natin kasi napakakapal na ng putik sa ilalim. So mayroon pang mga isda pero uhulihin natin yun. So gumamit tayo ng walis tingting para maipalabas natin yung mga putik. So ito yung mga dumi nila na nag-settle down sa ilalim. So kailangan nating ialalayan ng walis tingting para mas mabilis natin ito maipalabas. So hanggang dito na lang tayo, at sa ating mga kadiskarte na hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click na rin ang notification bell para lagi kayong updated for our upcoming new videos. So hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching. God bless and goodbye.